Namataan ngayong gabi sa compound ng Malacanang ang ilang sasakyan ng mga kongresista. Ako, ninervyos. Ay, Marcos, ha? Baka ninervyos ka. Baka mamaya, nasa jet plane ka na naman dyan, ha? Nasa alapaap ka. Hindi, oy, wala akong sinasabi, hindi ako nagbibintang. Baka nasa alapaap ka, ikaw ay nagpapahinga. Dahan-dahan lang, baka masobrahan. Brad Pitt. Dahan-dahan, baka masobrahan. Medyo ninervyos, medyo napraning. Oo. Yung mga sasakyan ng mga congressman, namataan sa Malacanang. Yari kayo, GMA. Ba't nyo binuko? Papagalitan kayo niya, no? Magagalit sa inyo ang ABS. Sitwasyon doon, tinututukan live ni Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Emil, dumating ang maraming kongresista dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong gabi. Dakong alas 6 nga kanina ng may... Yan bas lang House of Representatives. So, dakong alas 6 kanina na mataan. At may mga private cars pa. Okay, na nakita. Di umano, dyan sa lugar na yan. Marami daw. Alam naman natin, may numero yung mga congressman na yan. Kaya alam nila kung ano ang sasakyan yan. Siyempre, itong mga taga-media, alam nila, no? But, pag titingnan natin, kinabahan ka, Marcos? Ninervyos ka? Hindi ako magtataka kung bigla-bigla na lang. Kasi, eto tingnan nyo yung timing. Nag-announce ang iglesia na magkakaroon ng rally. At alam natin ang galawan ng rally. Ang galawan ng iglesia, I mean. So isipin mo, masakit yan. Masakit yan para kay Marcos. Masakit yan para sa mga congressman. Tatandaan natin mag-e-eleksyon. Okay, sa 2025. So pag alam nila nakasuporta dito ang iglesia ni Cristo at nakasuporta rin ang mga taga KOJC, pag nagsama yung mga yan, matatakot yung mga congressman na yan. Matatakot yung mga senador na kokontra. Yung papanig sa impeachment. Kasi paano yung pagtakbo nila? Yung mga re-electionist. Di ba? Siyempre maniniguro yan. Kay Marcos naman, matindi yan. Kasi pagka pumasok ang iglesia dyan at pumasok din ang KOJC, ewan ko na lang. Anyway, hindi ko pinangungunahan Hindi ko pinangungunahan ng KOJC kasi tayo naman ay hindi rin member noon. Hindi rin tayo member ng Iglesia ni Cristo. Pero atin ina-analyze. Dahil sa aking bubwit. Merong mga nag-aantay lang ng go signal. Sa maniwala kayo sa hindi, marami akong naririnig. Di umano. Nag-aantay lang. Nag-aantay ng trigger, nag-aantay ng spark, at nag-aantay kay PRRD. Ako, aminin ko sa inyo. Kung ano sabihin ni PRRD, susunod ako. Diba? At alam ko naman hindi magsasabi si PRRD ng hindi legal. So lahat ng sasabihin niya ay according sa batas. Yun po ang ating susundin. Kaya nga naman, may mga kinabahan. May mga balita tayo na kinabahan dyan sa loob ng house. Kaya ito, si Marcos, di umano, ay ninervyos din. Kaya nagpatawag. Sa palagay ko, huwag tayong magulat kung magpapalit ng script. Kasi titingnan natin, ginawa na nilang lahat, as in lahat. Kulang na lang, tabunan ng bulkan si BP Sara. And yet, ang dami pa rin nakasuporta. If not for the money, sabi nga ni BP Sara, hawak ni Tamba at ni Saldico ang buong pera ng Pilipinas. Sabi po ni BP Sara yan, kung wala silang pera, magagawa kaya ni Tamba nagipitin ang mga Duterte. Nevertheless, sa lahat po ng kanilang efforts, kikita po nila ang suporta at pagmamahal ng taong bayan
sa mga Duterte. Including, they know, yung mga senador, alam nila, nag-aantay lang din. Yung iba dyan sa Senate, alam nila, nakapanig pa rin sa Duterte. Iba dyan sa House, tahimik lang. Ayaw lang bumangga ng harapan. Pero alam ng kapwa nila congressmen, mga congressman, alam nila ang panig nasa Duterte pa rin. It's just that ang pinapayagang mag-ingay ay yung panig kay Tamba na Quadcom. Pero pag nag-spark yan at napuno ang EDSA, ito isa aking opinion lang ha. Opinion ko lang ito. Hindi po ako nag-uutos sa mga taong ito. Kasi una, wala naman akong kakayanang mag-utos. Pero, marami tayong nadidinig. Pag dumami ang tao dyan, AFP will follow. Yung iba sa Senado, magsasalita. At yung iba sa House, magsasalita na rin. Yung namiling tumahimik muna at nag-aantay. Ang nangyayari po kasi ngayon, antayan. Okay? Pero pag nakapag-produce, siguro, on the average ng 1 million sa kalsada, tingnan ninyo. Tandaan nyo tong sinabi ko. Opinion lang to ha. Pero kung tumama, balikan nyo ako, sabihin nyo, Coach Oli, sapul mo. Hindi ko po inuutusan dahil di ko kayang utusan yung mga yan. AFP will follow. Senators, congressmen will follow. And that would be it. Opinion ko lang ha. Marcos, huwag ka magagalit. Kasi may isip naman ako eh. Nababasa ko yung sitwasyon. May naririnig tayo at may mga kakilala rin tayo sa loob. Okay? Na pinili lang nilang manahimik para hindi magulo. Pero pag nawalan na sila ng choice at andyan na, nakasalang na ang taong bayan, that's it. So Marcos, kung ikaw nga ay magpapalit ng script, tama yan. For your own good. Pero, kung ako masusunod, huwag kang magagalit sa akin, BP Sara ha. Hindi tayo magkaaway. Pero sa akin, maganda nga ituloy nila yung impeachment na yan. Maganda nga. Na magkaalaman. Kasi alam mo bakit? Hindi sa kinakalaban ko Duterte ha. Hindi naman uusad yan sa Senado eh. Pagdating sa Senado, tapos na yan. Wala silang numero sa Senado. Kaya hindi po magiging successful yan. Kaya sa akin, Marcos, tuloy mo na. Tamba, ituloy mo na. Wag na kayo sasabihin. For the sake ng taong bayan, baka may litanya ka na naman ganyang Marcos. Baka may litanya naman tong Quadcom. Papakitang gilas, sila pa ang mabait. Hindi. Kasi mahilig kayo sa drama eh. Nung sinabi ni Marcos, hindi, ayaw namin ng impeachment, hindi yan maganda. Kunwari, nagalit pa si Castro. Kunwari, nagalit pa yung Makabayan Black. Ano sabi niya? Ay, may separation, may branches, separation of executive and legislative. May paganong-ganon pa sila. Drama nyo. Eh, alam naman natin, bata ka ni Tamba, wag na tayo maglokohan. Bata ka, Castro ni Tamba, derechahan, at si Tamba, bata ni Marcos. Meron bang galawan dyan sa kamera na hindi alam ni Marcos? Ginagago nyo kaming talaga eh. Oh. Kaya nga, tuloy nyo na yan. Baka uurong pa kayo. Hindi. Para matuloy ang rally, wag nyo nang baguhin yung script. Tuloy na ang impeachment. Sorry, BP Sara ha. Panig ako sa'yo. Hindi ko po kayo kinakalaban. Pero alam ko naman, hindi mananalo sa bandang huli ang kasamaan laban sa kabutihan. Nang matapos na ito, kasi lagi nilang panakot yan eh. Tingnan natin ngayon yung drama mo, Castro, nagalit ka kay BBM. Kasi itong mga Makabayan Black, itong mga taga-bundok na ito, ha? Yung mga taga-bundok na yan talagang porsigido sa Duterte. Yung iba naman dyan, talagang may agenda lang politika eh. May agenda lang politika. Pero itong mga taga-bundok na yan, talagang yan, babanatan tong mga Duterte. Ngayon, yung drama nyo na magkaaway kayo kunwari ni Marcos, baka magkatotoo.
pagka hininto pa yung impeachment. So wag nyo na ihinto. Ako suggestion, wag nyo na ihinto ang impeachment. Makita tayong mga bus, 4 na bus ito na may markang House of Representatives at papasok Ayan, anong plaka yan? Wag tayo maglokohan. Bulletproof yan, bulletproof. Wag kami. Wag tayo maglokohan. Diba? Sabihin hindi sa inyo yan. at papasok sila dito sa Palasyo ng Malacanang. Bukod pa yan, ang ilang mga pribadong sasakyan na may plakang 8 na para sa mga sasakyan ng mga kongresista. Agad nating tinanong ang Presidential Communications Office o PCO kung anong meron para saan. Tingnan natin bakit ando doon ito mga maraming congressman doon na nagpunta. Maraming crocs doon. Tawagin na lang natin crocs. Para shortcut, congressman, crocs. Shortcut lang. Bakit maraming crocs diyan sa Malacanang? Anong sagot ng PCO? Anong sagot ng spokesperson ni BBM? Laking pagtitipong ito. At lalo't nataon ito sa gitna ng mainit na usapin ng impeachment. Tama. May init na usapin ng impeachment, tapos magrarally ang Iglesia ni Cristo, tapos biglang namataan yung mga yan. Anong sagot? Laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mabilis sa paglilinaw ng PCO, itong pagtitipong ito raw ay fellowship sa pagitan ng Office of the President at mga miyembro ng House of Representatives, at ito raw ay matagal nang nakaschedule. Kita mo, Marcos, manloloko. Talagang iniinsulto mo ang talino ng taong. Huwag mo kong iwian. Niloloko mo talaga taong bayan. Niloloko nyo taong bayan. Tingnan nyo sagot? Nagkataon lang. Marcos, ano ka ba? Yung sinabi mo sa KOJC, walang pumasok na baril, isang katutak ang baril. Ngayon, nagkataon. Talaga bang niloloko mo taong bayan? Talaga bang iniinsulto mo ang talino ng taong bayan? Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa amin? Hindi porket wala kaming offshore accounts. Hindi porket hindi kami mayaman katulad mo. At hindi porket kami ay hindi opisyal katulad mo. Bobo kami. Huwag nyo kaming insultuhin. Iniloloko nyo kaming kaliwat kanan kayo eh. Nagkataon. Ang ganda ng pagkakataon nyo, matagal na daw naka-schedule. Ay, gaguhan talaga ito. Gaguhan. Marcos. May impeachment, magrarally iglesia, nagpatawag ng meeting na naka-schedule. Ay talagang budol-budol. Budol-budol talaga tong tao na ito. Wala ito. Wala ka talaga, Marcos. Ang baba ng tingin mo sa aming mga Pilipino. Ang baba. Hindi lahat bobo katulad nyo. Katulad ng ibang politiko. Hindi kami bobo. Nauna nang sinabi ng Pangulo, hindi siya pabor sa impeachment dahil kakain lamang daw ito ng oras ng Kongreso at wala rin namang maidudulot na maganda sa buhay ng mga Pilipino. Emil, patuloy tayong kumakalap ng iba pang impormasyon at detalye tungkol sa nagaganap na fellowship dito sa Malacanang ngayong gabi. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ivan. Fellowship pa kayo. Fellowship. Galing ka, Coach Ol. Hindi. Nagpapaliwanag. Hindi kasi alam nyo, binudol niya tayo. Kayo kasi hindi ko naman binoto yan. Binudol ng maraming taong bayan. Until now, niloloko nyo pa rin. Ang bira. Tuloy natin. Next topic natin. Ito, bagong banta ni BP Sara doon sa 3 itlog. Sa 3 politiko. Ito. Pin na natin, Ito ang panawagan ng ilang grupong nagkilos protesta sa labas ng House of Representatives. Ang core ninyo, bakit kayo magpo-protesta dyan sa House of Representatives na kundinahin si BP Sara? Kakampi nyo yung House. Ang core ninyo, kayo bumalik kayo sa bundok, ha? Ito mga, alam mo, tingnan nyo nangyari sa House. Yung House,
Yung congressman ay kagalang-galang, tawag nga dyan, honorable eh. Naging mga kaliwa kayo. Para kayo naging makabayan black, naging akbayan kayo, anak pawis pa eh. Ano nangyari? Para kayong komunista. Para lang. Di umano'y kayo parang komunista. Bakit kayo magrarally dyan? Ano isisigaw nyong hinaing sa taga-house? Magkakakampi kayo dyan? Hindi nyo ba alam sinusuportahan yung amo nyo ni ano? Uusad ba yung impeachment kung walang go signal nung magpinsan? Ang dadrama nyo, kalokohan nyo. Ilan sa kanila may hawak na plaque. Tingnan mo eh. Alam mo, mapapansin mo kung organic. Kasi ito nakahanda oh. Pare-parehas yung placard, pare-parehas yung letra. Alam mo na eh. Nako. Balik kayo sa bundok! Card. Nakahawig ng chichiryang kapangalan Naks. ng isa sa mga pumirman sa kanyang questioning acknowledgement receipt para sa confidential funds ng Office of the Vice President. Anong purpose? Anong purpose nagrarally kayo dyan? Ang rally, yung ilalabas mo yung hinaing mo para marinig ka ng taong bayan at nung kung saan man kayo nagrarally. Hindi nyo kailangan magrally. Kahit alam mo, hindi kayo kailangan dyan. Propaganda lang kayo, sa totoo lang. Hindi kayo kailangan dyan. Kasi kahit wala kayo dyan, kakampi nyo ang Marcos. Kakampi nyo ang Tamba. Isa pa kayo, ginagago nyo rin mga Pilipino. Ang kilos protesta. Kasabay ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinunto ng mga nagreklamo ang paglustay. Ano mo itsura ng Congress natin? Para kayong mga komunista na dyan. Para lang. Baka mamaya magalit kayo eh. Si boy demanda naman kayo kasi. Ayaw nyo nagsasalita. Pag may nagsalita laban sa inyo, dinidemanda nyo. Gusto nyo oo lang ng oo. Pag sinabi nyo buhay pa si Rizal, oo. Pag sinabi nyo buhay pa si Michael Jackson, oo. Pag humindi, galit kayo. Para kayo mga komunista, anong binaboy ninyo ang Congress? Tamba, look at this. Look at this. Proud ka niyan? Anong nagawa mo sa Pilipinas? Ayan. Proud ka dyan? Grabe. Alam mo yung baba mo? Yung baba ng karakter at personality mo. Because you are desperate to become the Prime Minister or the President. Lahat na lang ng mali. Lahat kahit maling tao, kukuntsabahin ninyo. Yung pinaalis ng mga Duterte, pinababalik ninyo. Wala kang class. Wala kang kaklas-klas, Tamba. Ni Duterte sa confidential funds ng OVP at DepEd at ang pagtanggi ng bise na humarap sa investigasyon ng Kamara tungkol sa paggamit nito. It's time to Naks. impeach the wicked witch of the South. Ikaw mukhang witch eh. Tingnan mo the wicked witch. Sige nga, sino mukhang witch sa inyo ni BP Sara? Wicked witch ka pa. Ang ganda mo, te. Ang ganda mo. No other leader, national leader in history has spent Type ko yung buhok mo. Kulot. Hindi. Maganda. Kulot. Hindi, totoo, maganda. Sige, tuloy. this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days. Tanga. Hindi 125 ilang beses nang in-explain yan. Nakakapagsalita ka ganyan, hindi kayo nag-isip? Yung flood control. Kaya mo bang pabuksan dyan sa mga kakampi nyo dyan sa Congress? Ng kanilang bangko? Pambira.
Kung sa naunang reklamo ay may 4 na tinukoy na grounds for impeachment, iisa lang ang basehan ng ikalawang reklamo. The betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi Tingnan mo na yung mga personalidad, oh. Ha? Do I need to say more? Tingnan nyo na yung mga personalidad. Sino ang bida ngayon? Sige nga. Ilagay nyo dyan. Sa comment section. Anong grupo na? Sino ang bida na? Ano nang pinaglalaban nung mga bida ngayon? Lagay nyo dyan. merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yon. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. 75 individual mula sa iba't ibang sektor ang naghain ng reklamo. Tingnan mo yung mga nasa harap. Bobo na lang ang maloloko na itong mga ito. Alam mo, hindi ko malubos maisip. Are you proud of that, Martin? Look at them. Tingnan niyo yung personalidad. Look at them. Na inendorso ng Makabayan Bloc. This impeachment complaint is a challenge to Diba? Kailangan ko pa ba magsalita? Congress to show its independence. Kahit ang presidente, iba pa ang sinasabi at pinapanawa. Huwag mo na i-drama yan. Bumenta na yan. Hindi kayo kinontra ng presidente. Huwag nyo kaming gaguhin. Inuinsulto nyo mga Pilipino. Separation of powers tayo. Diba? Sige. Yung mga kasamahang nating vloggers, mga broadcaster, are you proud of them? Ako nagtatanong lang. Are you proud of these people? Really? Hindi, wag na tayo maglokohan. Saliksikin nyo puso ninyo. Are you proud of them? Pinagtatanggol nyo? Yan? Ano nangyari sa Pilipinas? Dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama. Itatransmit raw ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaints sa tanggapan ng Speaker. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. Wala pang direktang pahayag hinggil sa impeachment complaint si Duterte na nag-iikot sa iba't ibang... Ay, nagtatanim kami din, BP Sara, kasama mga taga kay OJC, samahan nyo kami. 3 linggo na po, 3 Sabado, sunod-sunod. lugar sa bansa bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP. Sa Ifugao, nagbigay ng Ito, gusto ko yung speech ni BP Sara. Pakinggan po natin. mensahe ang biseng tungkol sa diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad Ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigayan. at pagbibigay. Dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Yun, matindi yun. Matindi yung sinabi ni BP Sara na yun. May bagong banta. Tandaan nyo yan. Si BP Sara hindi magpapatawad. May bagong banta. Maninervyos na naman to si BBM. Kayo yan. Ako, sino pa ba? Sino pa hindi niya mapapatawad? Pagkatapos kang niluklok, maging presidente, pinalibing pa yung tatay mo sa libingan ng bayani. Kung wala ang BP Sara, traitor kayo eh. Kung wala ang BP Sara, hindi kayo mananalong presidente. Hindi mo nga kaya si Lenny. Diba? Kung walang presidente, sino yan si Lisa? Anong papagmalaki ni Lisa? Hello? Ano ipagmamalaki niyan si Martin? Kaya lang naman nandiyan yan dahil pinsan ni Marcos eh.
So sino pa paghihigantihan yan? Hindi mapapatawad. Kayong tatlo. Yan, bagong banta sa inyo. Ikulong nyo. Baka sabi, binabantaan na naman kami ni BP Sara. Pero ako sang-ayon ako kay BP Sara. Medyo iba lang yung words. Kasi alam mo, dapat tayo magpatawad lahat. Pero, bilang Vice President, bilang Vice President BP Sara, dapat turuan mo silang leksyon. Patawarin mo. Ako para sa akin lang naman. This is personal. Kasi lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo may kasalanan sa Diyos. Patawarin. Pero kasi kailangan turuan ng leksyon. Kasi kung hindi mo tuturuan ng leksyon yan, uulit-ulitin lang yan. Di ba? Kawawa naman ang mga Pilipino. So pagka nakaupo ka BP Sara, dapat turuan mo ng leksyon niyang mga yan. Para hindi naman kawawa yung kaming mga Pilipino. Nagigets? Patawarin mo. Dahil mahal mo sila, patawarin mo sila. Dahil mahal mo sila, dapat matuto ng leksyon. Para hindi na umulit. Tama ba o tama-tama? Kasi kawawa din yung mga Pilipino. Kawawa din sila. Pag hindi natuto ng leksyon. Kasi ang tao, pag hindi natuto ng leksyon, uulitin eh. Yung mali niya, uulit-ulitin niya. Diba? So, turuan mo ng leksyon. Pakulong mo. Hindi, saan napunta eh? May issue nga sa Okada eh. Hindi tayo nagbalita niyan, Japan. Saan napunta yung flood control? Yung ginawa nila sa KOJC, ano yun? Diba? Patawarin mo. Pero turuan mo leksyon. Walang direktang tinukoy ang bise. Hindi, yung tatlo yun. Yung tatlo. Maniwala kayo sa akin. Hindi. Sorry, BP Sara, kampi tayo ha. Pero pangunahan na kita. Yung tatlo yun. Sino ba naman ang traidor? Meron pa ba ibang traidor ko? Hindi yung tatlong yun. Pati nga si Pastor at SMNA, traidor. Tinulungan sila niyan eh. Diba? Dahil hindi kaya ni Marcos harapin ang debate. Sila Isko, si Lenny. Ginawa ng SMNA na sariling debate yan. Inyet, trinaydor pa rin. Ganyang kaitim. Ang puso niya, pag pina-x-ray mo yan, wala makikitang puso. Bakit? Sobrang itim. Sabay paalala na maging mapanuri sa mga iboboto sa eleksyon 2025. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya. Tama. Yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Hindi. Iisa na nga lang pangako niyang matino yung unity team eh. Wasak agad. Paano? Maglagay ka ba naman ng pinsan mo? Tingnan mo ha. Nagpatawag to sa mga sundalo tong pinsan niya. Siya na ang siya na ang leader. Siya na ang presidente. Ang datingan di ba? Saan ka nakakita ng speaker? Siya na yung bida. Grabe ka gahaman. Grabe ka desperado nung pinsan mo, Marcos. Ang Armed Forces of the Philippines, wala raw na monitor na destabilisasyon o kudeta sa gitna ng tensyon ngayon sa politika. Tina Panganiban,